Naglakad ang aming team papunta sa Bulacan State University. Tara at sama-sama nating alamin paano nga ba nagsimulang muli ang Elevate Movement sa loob ng Bulsu. Ang Bulacan State University ang isa sa mga may pinakamalaking populasyon pagdating sa mga estudyante. Currently, 50,000 na mga students ang nag-aaral sa iba't ibang satellites ng Bulacan State University. Dahil sa naging COVID pandemic noong 2019, higit na naapektuhan ang Elevate Movement sa loob ng Bulsu. Naging isang malaking pagsubok ang pagkuha ng commitment para makabuo ng isang core team. Naging pagsubok din ang pagpasa ng mga requirements upang ma-recognize tayo bilang isang organization. Ito ay nagresulta upang mapahinto ang ating pagiging isang organization sa loob ng Bulsu last 2022. Kahit hindi na isang recognized organization ang Elevate sa loob ng Bulsu, naging patuloy pa rin ang pag-plug-in natin sa mga estudyante into the groups para patuloy ang discipleship and mentoring. And last year, 2023, dahil nakita ng ating mga Bulsuans ang paglago ng Elevate Campus Movement sa iba't ibang mga eskwelahan, sila ay hinipo ng Panginoon upang magsimulang muli ng campus movement sa loob. Sa parehong taon ay naging recognized organization na tayong muli. Tunay nga na ang ating mga Bulsuans ay isa rin sa ating mga campus missionaries. Halika at ating kumustahin ang ating mga Bulsuan sa pamamagitan ng ating mga kaunting katanungan. For me, yung General Assembly natin, since akala talaga natin hindi na siya matutuloy, bumagyo, nakapagpasa tayo ng papers, but then hindi nakarating sa atin yung announcement na bawal pala mag-event throughout that month. Pero ayun, we seek guidance and nag-obey talaga tayo sa authority. And with that, na-receive natin yung blessing na nauna na talaga si Lord and naging posible yung General Assembly natin. General Assembly. Dapat hindi siya matutuloy due to technicalities. And madaming obstacles ang umarang para hindi matuloy yung event na yun. Pero in the last minute, binago ni Lord yung heart ng authorities. And bigla silang pumayag. So, dahil dyan, madaming first-timers ang na-share ng gospel and I am so blessed na ma-witness ko yung event na yun. So yung memorable experience ko po sa Elevate Bulsu is yung nagkaroon po ng General Assembly nung last time po. And naging memorable po siya sa akin kasi po I was given a chance to be able to host the event po. So naging malaking stepping stone po sa akin yun para din po makilala pa po yung parts or yung members po ng Elevate Bulsu and yung buong community po as well. Sa akin po, dalawang beses po. Yung una pong beses is yung first time ko po sumama po sa Elevate Hangout dito sa Bulsu. Like, sobrang welcoming po kasi nung pagtanggap po nila sa amin. Since first time ko lang din po sumama sa ganyan. So, ayun, sobrang saya po nung naging unang experience. Then yung second time naman po, yung parang kami-kami lang po, tapos naglalaro po kami ng ulo. Tapos, ewan po, sobrang saya po nung araw na. Ako naman po, may best memorable experience dito sa Bulsu is parang pag nagkakaroon ng explore groups. Kasi I get to know more people na outside church na nakaka-bless lang din to know their own stories and nakakapagtulong-tulungan kami sa mga problems ng bawat isa. Siguro sa akin, nung time na in-start ulit namin yung Elevate dito sa Bulsu. Kasi yung Elevate dito sa Bulsu, na-cut siya nung pandemic. So ngayon, lumapit kami kay Kuya Lance. Sabi, Kuya Lance and Kuya Derek, dalawa sila. Sabi ko, Kuya Lance and Kuya Derek, bakit walang Elevate sa Bulsu? Then not knowing that God will also use us to be part of the core team sa Elevate Bulsu. Tapos doon nag-start lahat ng faithfulness, ng miracles, even ng blessings, and even of favor from God. So doon namin nakita and na-witness yung greatness ni God dito sa bawat isa sa Elevate Bulsu. Malaki po
sobrang laki po ng help ni Elevate Bulso sa generation natin. Kasi po, hindi lang siya about academics, but yung spirituality po natin, yung real identity natin, nakikilala natin. And masaya po na you know your purpose when it comes po sa ganitong aspeto. Salamat po! Mas nagkakaroon na po ng empowerment yung mga kabataan to reach God. Kasi before po, parang we seek our own desires more than anything else. Pero this time, meron na pong movements yung kabataan na know God even better. I experienced God sa Elevate through my D groups, fellowship sa community po namin. Na doon ko mas nakilala si God because of my peers, my friends, and my D group leader, uplines and downlines. I experienced God through Elevate Bulso as an introvert person. Now, I'm leading the next generation for His glory. He's allowing me to experience His strength, courage, and to be an ate to others. Na-experience ko siya through my friends right now, sila ate, Jody, ayan, parang sila kasi yung unang naging kasama ko sa Elevate. Through their presence po, na-experience ko si God kasi parang pinakilala nila kung sino talaga or kung ano yung trust and love na meron si God para sa atin. Ilan lang ito sa mga kwento ng ating mga estudyante pagdating sa kanilang karanasan sa ating Panginoon. Nawa, ang lahat ng biyahe na ating masakyan ay patungo sa nais ng ating Panginoon.